talagang siguro pag-uwi pa lang, pagpasok niya, actually everyday, talagang dinadasal ko na laging ligtas, di ba? Kung nangyari man sa ibang lugar, huwag naman sana na mangyari din dito. Muling binuhay ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang pangamba sa posibleng pagtama ng The Big One sa Metro Manila. Kaya naman ang nanay na si Marina hindi maiwasang muling mag-alala, lalo na at ang pinapasukang paaralan ng kanyang anak ay nasa lugar na malapit sa West Valley Fault. Sa kabila ng pangamba, nakikita naman niya ang mga hakbang na isinasagawa ng paaralan para paghandaan ang posibleng sakuna. Gaya na lamang ng mga biglaang drills, pagre-require sa kanila na mag-fill out ng forms para sa reunification plan ng pamilya in case of emergency. Bukod naman dito, sinimulan na rin nila sa kanilang tahanan ang mga paalala sa kaniyang mga anak sa mga dapat tandaan at gawin sa pagtama ng kalamidad. Ito naman sa buwis, wala naman kami nakikitang pagkukulang, although na laging reminder, lagi sila nagpapaalala. So, kaming mga parents na dapat talaga maging alisto. Actually, open naman ang mga teachers dito eh. Kapag may nangyari sa bata, mini-message ka agad yung magulang. So, yung tutok ng parents tsaka ng teachers. Sa Buting Elementary School sa Pasig City, kung dati ay isinasagawa lamang once a month ang surprise earthquake drills, ngayon ay target ng paaralan na mas paigtingin pa ang kanilang paghahanda at gawin ito ng mas madalas. Ayon sa school principal na si Ma'am Analu Madrigal, mas malaking hamon para sa isang elementary school ang drills dahil kapag may tunay na emergency, mas madaling mataranta, makalimot sa instruction o maiyak ang mga bata lalo na ang mga nasa kindergarten. Nag-try po kami, talagang nalilito pa yung mga bata kung saan na yung evacuation area. Panibagong practice na naman ulit kami. So dapat po talaga mas paigtingin pa namin itong pagpapractice namin na drill. Kaya kailangan po talaga siyang tutukan po talaga saan kami. Kasi iba na po talaga pagka nasa totoong senaryo na. Magkakaroon din ng muling pagsasaayos sa evacuation routes at exit dahil sa naging paglipat ng mga mag-aaral sa bagong building para sa pagpapalakas at retrofitting ng kanilang lumang gusali na malapit din sa active fault. Kaya sa pagbubukas pa lamang ng klase, tinuturuan na ang mga estudyante ng kanilang mga bagong evacuation routes. Kasama rin sa paghahanda ang pag-aalis ng mga posibleng panganib sa mga silid-aralan, gaya ng matataas na cabinet at mga harang sa mga daanan. Mayroon ding mga emergency kit sa mga silid-aralan at mga hard hat na ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Ang dating once a month na unannounced earthquake drills, posible na rin anilang mas dumalas upang mas tumatak sa isip ng mga bata at maging handa. Ano kasi yung routine? Pag bata kasi kailangan sa kanila routine. Pag once na narinig na nila to, minsan nga pagka narinig nila yung kabila, bigla na lang tumatakbo yung mga bata. Yun ang mahirap, kaya kailangan ma-plan po na dapat hindi magsalubong itong mga grade na ito. Kasi lalo na itong kinder natin, may SPED pa kami. Iba naman ang sitwasyon sa katabing senior high school building. Hindi ito kabilang sa mga gusaling nakitang kailangan ng retrofitting. Gayunman, nakahanda na rin ang kanilang mga evacuation plan at mga safety protocol. Dahil mas matatanda na ang mga mag-aaral, inaasahang mas madali nilang mauunawaan at masusunod ang mga instruction sa oras ng emergency. In fact, yung ating location ng school ay medyo malapit sa fault line. No? Kaya kami naman ay naghahanda na sa ating regular naman yung paghahanda ng ating division office ng DepEd about doon sa readiness ng ating mga estudyante and then yung ating mga teachers at saka sa ating mga non-teaching personnel. Kaya from time to time ay meron kaming mga drills na ginagawa at for me personally in-emphasize ko yung always caught by surprise. Samantala, ilang oras lamang matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, agad namang nagtungo sa General Santos City ang mga opisyal ng Department of Education kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang inspeksyonin ang mga apektadong lugar. Base sa social media post na Education Secretary Sani Angara,
Nakipagpulong agad ang mga opisyal sa mga field personnel upang matukoy ang lawak ng pinsala sa mga paaralan. Batay sa rapid damage assessment ng DepEd, hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes, 62 silid na aralan ang tuluyang nawasak. 73 naman ang nagtamo ng matinding pinsala, habang 381 naman ang may mga bahagyang sira. Kaya naman habang hindi pa tiyak kung kailan o kung saan susunod na tatama ang malakas na lindol, isang malinaw sa mga paaralan at magulang ang kahandaan na anilay pinakamahalagang depensa laban sa posibleng sakuna. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.